Sa mga nagdaang araw, naging mainit na usapin si XRP, isang cryptocurrency na nasa ilalim po ng Ripple, matapos muling umapila ang US Securities and Exchange Commission. Maraming nangamba sa katol, ngunit isang kilalang crypto pundit or analyst na si Ben Armstrong, o mas kilala po siya bilang BitBoy, ang nagbigay ng kanyang pananaw na tila nagpapakalma sa mga investors. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sabi po ni Ginong BitBoy na si XRP ay naghahanda raw po ito para lumipad sa buwan kahit na meron pong bagong ginawang hakbang ang SEC laban kay Ripple. Ngayon ay ano nga ba ang epekto ng SEC na ito kay XRP? Ang SEC po kasi ay nag-file ng tinatawag na Form C nitong October 17, 2024 at nakover po natin yan sa mga nakalipas na video. Ito po ay para iapila ang desisyon ni Judge Analisa Torres. Gusto kasi nilang muling pag-aralan ang hatol na nagsasabing ang bentahan ng XRP sa mga exchanges ay hindi kabilang sa investment contracts. Nais rin nilang buhayin ang kasong aiding and abetting laban sa mga executives ng Ripple na sina Ginoong Chris Larsen at Brad Garlinghouse. Sa kabila ng mga ito ay sinabi po ni Ginoong BitBoy na ang aksyon ng SEC ay does not matter sa presyo ni XRP. Ibig sabihin ay wala daw pong pakialam or kinalaman ang aksyon ng SEC sa magiging presyo ni XRP. Ngayon ay bakit sinasabi ni BitBoy na mag-boom or sasabog pa rin itong si XRP? Ayon po kay BitBoy ay kahit na ano pa ang apila ng SEC, ang desisyon na XRP is not a security ay hindi po magbabago. Ang mga exchanges na nag-list ng XRP noong July 2023 summary judgment ay walang regulatory na basihan para tanggalin ito, kung saan ay taliwas sa sitwasyon noong unang sinampa ang kaso 4 na taon na ang nakakaraan. Sa kanyang pananaw, kahit na may ongoing appeal, ang pangunahing ruling na si XRP ay hindi security ay nananatili. Ngayon ay ano ang sinasabi ng Ripple's ang Chief Legal Officer ng Ripple? Si Ginoong Stuart Alderoty ay siya po ang Chief Legal Officer ng Ripple. Siya po ay nagsabing ang hatol ng korte na nagsasabing si XRP is not a security ay hindi hinahamon sa apila. Ito ay nagbibigay ng katiyakan sa mga holders na XRP na ang potensyal na bull run ay hindi maaapektuhan sa kabila ng mga kasong kinakaharap ni Ripple. Yan, the court's ruling that XRP is not a security is not being appealed. That decision stands as the law of the land. Sa madaling salita ay hindi po kasama sa appeal ng US SEC ang pagiging hindi isang security ni XRP. Ngayon ay ano naman ang epekto ng mga ito sa posibleng magiging presyo ni XRP? Ang presyo po ni XRP ay kasalukuyang naglalaro sa 0.5467, bumaba po siya ng 2% sa nakaraang araw. Bagamat nagrally ito sa presyo na 0.5612 noong Huwebes, bumalik naman po ito sa mas mababang presyo matapos ang disclosure ng SEC. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng presyo, positibo pa rin ang pananaw ni Ginoong BitBoy na si XRP ay sasabog or mag-boom. Kaya yan, check na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina kay XRP. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Ang pagtitiwala po ni BitBoy kay XRP ay nagmumula sa kanyang pananaw na ang tunay na halaga nito ay hindi maaapektuhan ng mga legal na laban ni Ripple. Mahalaga ang pagkakakilala na si XRP ay hindi isang security, kung saan ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa mga exchanges na ituloy ang paglista sa mga ito. Sa kabila ng mga hamon ay tila may malakas na pananampalataya ang crypto community na magpapatuloy ang pag-angat ni XRP.
At sa dulo ng araw, ang mga developments sa legal na kaso at mga pananaw ng mga eksperto tulad ni Ginoong Bitboy ay nagbibigay po ng direksyon sa kung paano natin makita ang future ni XRP. Ngunit tulad po ng lahat ng mga investments, importante pa rin na manatiling mapanuri at informed sa mga nangyayari sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.